kaparokya, kanina nga po ay in-announce ng Eat Bulaga kung sino-sino ang magkakagrupo sa Lenten Special ng pananghaliang programa sa bansa, ang Eat Bulaga. At kanina din po mga kaparokya ay muling nagbalik sa It's Showtime ang Unkabogable Star Vice Ganda. At sa pagbabalik nito mga kaparokya, talagang patrending ang nasabing main host ng It's Showtime. Yan ang ilan sa tatalakayin natin ngayong araw po ng Biyernes, March 6, 2026. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin, sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga na-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway na sa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, kanina nga po ay muling nagbalik ang Unkabogable Star at ang main host ng It's Showtime na si Vice Ganda. Medyo matagal-tagal nga pong di nasilayan si Vice Ganda sa nasabing noontime show. At sa muling pagbabalik nito ay patrending nga po ang ginawa nito sa nasabing noontime show. Unang-una mga kaparokya ay tila may pahint or may pabiro po itong binanggit na kung saan ay tila may nabanggit ito with regard nga po bilang presidente. Pero mga kaparokya, ayon dito ay presidente lamang po ng PTA. So yung mga gantong klaseng pabiro ni Vice Ganda for sure ay magte-trending ito, lalo na yung sumusuporta sa kanilang noontime show na Lion Here TV. Yung mga ganitong statement ni Vice Ganda ay i-write ups or gagawa ng istorya ng nasabing Facebook page na Lion Here TV. At kanina rin po mga kaparokya ay kinanta ang ilang lyrics ng pananghaliang programa ng iconic trio na Eat Bulaga. Yan ang bagay na may tuturing natin na talagang relevant ang Unkabogable Star Vice Ganda. Talagang magaling tong kumuha or pumukaw ng pansin sapagkat sa konting sinasabi nito, gagawan agad ito ng istorya. At tulad nga po na sinabi po natin, yung pagtakbo or pag siya na daw po ang maging presidente, ay nagkaroon nga po ng reaction ang co-host nito na sina Jong Hilario at Bong Navarro. Subalit sabi nga po nito ay presidente ng PTA lamang. Kahit pa sabihin natin pabiro ito mga kaparokya, for sure maraming gagawa ng write-ups patungkol nga po sa sinabi niya pong ito. But anyway, sa muling pagbabalik ni Vice Ganda sa It's Showtime, kanina nga po ay grabe ang naging views ng main YouTube channel ng It's Showtime sapagkat nalagpasan na nga po nito ang pinakamataas na views nito ngayong taong 2026 na 130,000 sapagkat kanina nga po ay umabot po sila ng 137,000 viewers. Ito na po ang pinakamataas na views ng It's Showtime sa kanilang main YouTube channel ngayong taong 2026. Iba po talaga ang hatak ni Vice Ganda kapag present na po siya sa pananghaliang programa ng mga madlang people. Even sa Facebook Live mga kaparokya, upon checking ay umabot po ng almost 10,000 views. So mataas po yan mga kaparokya para sa ordinaryong araw. So medyo na-miss po talaga ang Unkabogable Star sa pananghaliang programa nitong It's Showtime. Iba talaga ang hatak sa viewers ni Vice Ganda. At iba din po ang views na nakukuha ng It's Showtime kapag present na po si Vice Ganda. Samantala mga kaparokya, kanina nga po ay in-announce na ang magkakagrupo sa Lenten Special ng Eat Bulaga. So sa unang grupo nga po ay si Raisa May Dizon, si Maine Mendoza, Paolo Ballesteros at Alan Kay. Sa group 2, ito po yung Martes Santo, si Karen Aistrup,
Ian Red, Joey De Leon, Wally Bayola at Miles Ocampo. At sa Group 3 ay sina Ryan Agoncillo, Jose Manalo at Bossing Vic. So of course meron pa po silang makakasamang ibang legit na barkats dyan tulad yung mga Singing Queen at yung mga The Clones. Kasama din po yung mga guest na artista po nila tulad nila Helen Gamboa. Basta may mga guest star din po or artist po ang Lenten Special ng Eat Bulaga. Ito po ay annual na ginagawa nga po ng Eat Bulaga kada Semana Santa. For sure, aantabayanan at excited nang mapanood ng mga legit Dabarkads viewers kung paano umakting ang mga The Clone at ang Singing Queen. Siyempre mga kaparokya, alam na natin, napanood na natin kung paano umarte ang mga host ng Eat Bulaga. Kaya kasasabikan at talagang aantabayanan po yan ng mga solid viewers ng Eat Bulaga. So mga kaparokya, kanina po ay medyo nakakalungkot sapagkat nawala nga po ang isa sa bilyonaryong sponsors ng Eat Bulaga, particular nga po sa segment na The Age is Right. Tama nga po mga kaparokya, kanina nga po ay hindi na po or natapos na nga po ang kontrata ng Tokyo. Ito po ang isa sa sponsors ng nasabing segment at dito mga kaparokya ay medyo mababa nga po ang napanalunan ng contestant. Malaking tulong po talaga kapag meron ka pong sponsors. At alam naman po natin yung sponsors will come and go. Parang tao lang po yan. Talagang merong umaalis at meron din pong darating. Kaya for sure, meron naman pong or meron darating na bagong sponsor ang nasabing segment na The Age is Right. So sa papremyo tayo mga kaparokya, since binanggit na po natin ang The Age is Right, ang Eat Bulaga po ay may 115,000 pesos. Para po sa Eat Bulaga, sa The Age is Right ay 5,000 pesos lamang po ang naibahagi ng nasabing segment. So medyo nakakalungkot nga ito mga kaparokya sapagkat napakaliit po ng papremyong ibinigay sa The Age is Right. Kasi kung meron pong Tokyo na sponsor or kahit ano pong sponsor dyan, tsak ay meron pong matatanggap na consolation prize yung mga participants, yung mga audience na napili nga po na maglaro sa nasabing segment. Sayang at yun nga po, natapos na nga po ang kontrata nito sa Eat Bulaga. At malamang sa malamang mga parokya ay magbabalik naman po ang mga sponsor ng nasabing segment. Samantala, sa Sugod Bahay ay 50,000 pesos. At kaganina mga kaparokya ay nakatanggap ng tig 5 kilos yung 20 na nakapila nga po sa Sugod Bahay. So ngayon ko lang po napanood po na tumatanggap or nakatanggap nga po ang 20 na nakapila ng tig 5 kilos ng bigas mula sa Grain Smart. Samantala sa Gimme 5 ay 60,000 pesos with a total of 115,000 pesos. Kapag dating naman po sa It's Showtime, sila po ay may 65,000 pesos. Sa 65,000, 50,000 dito ay sa laro-laro pick sapagkat mas binili nga ang offer sa lipat na 30,000 kesa sa pot money na 150,000 pesos at sa elimination round ay 20,000 pesos. So ulitin natin, ang offer po na pinili nga po ng contestant ay 30,000 at 20,000 pesos naman po sa elimination round ng laro pick with a total of 50,000 pesos at sa tawag ng tanghalan ay 15,000 pesos. So dito ay lamang pagdating sa pamamahagi ng papremyo ang Eat Bulaga, nga lang ay maituturing po nating mababa ang papremyong na ibigay ng dalawang noontime show. So dito ay meron po silang pinagsamang 170 or 180,000 pesos.
magawi tayo sa ads na lumabas para sa Eat Bulaga. Pero quick recap lang po tayo mga kaparokya. Nung Monday ay may 52 TV ads. Nung Tuesday ay 50 TV ads. Nung Wednesday mga kaparokya, questionable nga po yan. At nagtanong nga po tayo kung ilan ang naging ads ng Eat Bulaga last Wednesday sapagkat wala nga po tayo na i-conduct na online viewership that time. At may sumagot nga po mga parokya, si Ma'am Corazon Manantan. Shout out po sa inyo Ma'am Corazon Manantan. At sabi dito, ang Eat Bulaga nga po last Wednesday ay meron pong 68 TV ads. So medyo questionable din po sa akin mga kaparokya yung 68 TV ads. Gusto ko pong i-consider to mga kaparokya pero base sa lumabas na advertisement sa Eat Bulaga ngayong linggo ay kaduda-duda po na magkaroon po sila ng mahigit 60 TV ads sapagkat ang number or average ads po nila ngayon ay 50 ads. Yun po ay parang yun po ay sa sariling opinion ko lamang po sapagkat ilan beses na nga po tayo nagkakandak ng advertisement or ads counts ay hindi naman po ganun kataas. Kumbaga pag nasimulan ng Lunes na mataas ang ads ay may tendency mas tumaas pa po ng tumaas. Pero yung 68 TV ads medyo kaduda-duda po yan. Pero shout out na rin po kay Ma'am Corazon Manantan. Sorry po pero medyo hindi po natin i-consider yung 68 TV ads pero maraming salamat po sapagkat sumagot po kayo sa aking katanungan. So kahapon po ay may 45 TV ads ang Eat Bulaga. At ngayong araw mga kaparokya, Friday sila po ay may 51 TV ads. So sa unang gap sila po ay may 26 TV ads at sa pangalawang gap ay 25 TV ads with a total of 51 TV ads. So in 4 days time mga kaparokya mula Monday, Tuesday, questionable yung Wednesday, Thursday hanggang Friday, sila po ay may 198 TV ads. So madadagdagan pa po yan by tomorrow episode. Again mga kaparokya, especially kay Ma'am Corazon Manantan, shout out po sa inyo. Thank you sa effort na ibigay nyo po sa akin yung ads na lumabas last Wednesday pero questionable po sa akin or para sa akin yung 68 TV ads. Pero again, without Wednesday episode, meron na po silang 198 TV ads.